4 na conversation signs na hindi na siya interested sa'yo. Ito ang nakakalungkot when it comes sa situation na ganyan, na sa panahon or sa situation na nararamdaman nyo na hindi na siya interested sa'yo, hindi siya masyadong nagchat-chat or nakikipag-usap, or feeling mo bored na siya sa'yo, or ang dry niya sa'yo. Sa mga situation na ganyan, mas lalo pa kayong naghahabol sa kanya. Tama po ba? Mas lalo pa kayong naghahanap ng kanyang attention or gumagawa ng mga bagay para makuha ang kanyang attention or para bumalik ang kanyang interest sa'yo. And wala akong sinasabi na kasalanan yun or mali yun. Ang inaalala ko lang dito is yung magiging resulta. Kasi once nang yung isang tao ay umaayaw sa'yo at mas lalo kang lumalapit or dumidikit sa kanya, I'm sorry to tell you, mas lalo mong pinapatay yung chances na mag-stay siya. Mas lalo mo siyang tinutulak papalayo sa'yo. Ikaw mismo ang tanungin ko, kung merong tao na ayaw mo na makausap, ayaw mo nang makita, or hindi ka na-attracted sa kanya, tapos andyan pa din, naghahabol pa din sa'yo, lagi kang kinukulit, di ba mainis ka? Alam mo, ganyan na ganyan din yung partner mo. So, sa mga situation na ganyan, chin up lang, panoorin mo hanggang sa last part dahil share ko sa inyo ang kunting may advice ko, okay? So, anyway, proceed na tayo sa number 1 na sign. He or she reach out. Yun nga lang, he doesn't engage. So, hindi po ibig sabihin na kapag nagre-reach out siya, ay interested na siya sa'yo. Or, gusto kang makausap. Yung iba, ayaw niya lang na maramdaman mo na umaayaw siya or nasa situation siya na gulong-gulo. Mixed signal. Nagbabato siya ng mga mixed signal or nasa gitna siya ng dalawang pagpipilian. Kaya, ang ginagawa niya, nagre-reach out siya sa'yo para lang maramdaman mo na mahalaga ka sa kanya, pero sa loob-loob niya, gusto niya lang na i-save ka muna para meron siyang pagpipilian. Nagigets niyo ako? Hindi po ibig sabihin na kapag nagre-reach out siya sa'yo, hindi po ibig sabihin na kapag nag-chat siya ng good morning, nag-text siya ng good morning, ay ibig sabihin, andyan na naman na mahal ka or interested na siya sa'yo. No. Makikita mo lang na interesado pa siya sa'yo if kapag nakipag-usap ka sa kanya ay nag-i-engage siya. Anong nag-i-engage? You know what is fellowship? Yung gusto mong makipag-banding, makipag-usap sa tao is that yung binabato mo sa kanya na attention, mga conversation na binabato mo sa kanya ay pinapalagan niya, tinatapatan niya, nakikipag-engage siya. Kasi once na gano'n ang nangyayari, I'm telling you, he's still interested sa'yo. Pero kapag nag-reach out siya, tapos nag-reply ka or tumawag ka and then wala na siyang reply. Or magre-reply na lang yan ng emoji or hahaha or hehehe or lol or okay. Tapos na, maghihintay ka na naman ng ilang oras bago siya mag-reply. I'm sorry to tell you, he is not or she is not interested na sa'yo. Baka taking for granted ka na, kaibigan. Okay? Naguguluhan na lang siya. It's a matter of time para magkaroon na siya ng decision at baka iwan ka. Wala kang kasiguraduhan sa situation na ganyan. Okay? So, proceed na tayo sa number 2 na sign that he is not interested with you anymore. He pulls back in serious conversation. Or, kapag usapang marriage na, ito yung pinakamatinding example ko. Kapag usapang marriage na, or kapag usapang plano na, may plano na, or usapang investment na, yung tipong hindi na lang ituring na jowa, kundi nasa level na kayo ng mag-asawa. Hindi ko sinasabing mag-asawa kayo, pero yung mga conversation nyo is deep na, malalim na, hindi na lang yung anong kulay ang paborito mo, anong paborito mong pagkain, saang lugar ang gusto mong pasyalan, hindi na lang ganon, kundi deep na. Kung ano yung future nyo, ano ang plano nyo sa buhay, kung mag-invest kayo ng bahay, mag-invest kayo ng ganitong business, or deep na, mas malalim na, hindi na pang bata, hindi na pang teenager. Tapos, tumitiwalag siya, or umiiwas siya sa maganyang conversation. I'm sorry to tell you, he's not interested with you. So,
Let me clear, hindi ko po ibig sabihin na sa early stage pa lang ng relationship nyo, like for example, nasa 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, or less than 1 year pa lang yung relationship nyo ay pag-usapan nyo na or ibabato mo na sa kanya yung mga ganyang conversation. Meron yung iba na okay lang, papatulan, like yung mga topics of marriage, papatulan. Pero, karamihan pa yung getting to know pa lang kayo sa situation na ganyan. Ganon din siya. And mas gusto ko yon kasi yung kung less than 1 year pa lang kayo, tapos nag-i-engage na siya ng about marriage, pustahan tayo, naka-base lang yan sa kanyang feelings, sa kanyang emotion. Well, hindi ko sinasabing hindi mag-work yon, but ang relationship is not just an emotion or feelings. It's about knowing and choosing to stay. Okay? So, kapag feelings kasi or emotion, maaaring baka next year ayaw na niya. Yung pinag-usapan nyo, nung nakarang taon ay napakaganda, next year ayaw na niya. Because naka-base siya sa emotion. Okay? I hope na nagigets nyo. Pero ang point ko na dito, yung medyo matagal na kayo, umabot na kayo ng 2 taon, 3 taon, of course, hindi naman maiwasan na pag-usapan ang marriage or yung mga topics na mas malalim na or dapat nang pag-usapan, mga adulthood na topic. And then, hindi pa din siya nakikipag-engage or umiiwas pa din siya. I'm sorry to tell you, he is not interested with you. Okay? Although, bigyan mo siya ng time to know you, and talaga makapag-decide, pero yung matagal na kayo at wala pa din, I'm sorry. You need to make a decision, okay? Number 3 na sign that he is not interested sa'yo ay walang consistency sa kanya. Or, ang tagal niyang mag-reply. Alam nyo, merong manipulation na ganyan. I don't know kung alam nyo ito. Yung ma-interval. Tinuturo ko sa inyo, yung ibang past videos ko, tinuturo ko ito, kung paano ito, para maaring yung i-apply, pero hindi ko sinasabing every situation ay maaari ito. Pero ang gusto ko lang ay maging aware kayo sa ganito. Na like for example, nag-chat ka ng 7 o'clock. Magre-reply yan ng 7:15. Mag-reply ka agad, bilis mong mag-reply, tapos magre-reply na naman yan 7:30. Kumbaga, ang tagal niyang mag-reply, especially kapag alam mo na hindi naman siya busy or wala naman siyang ginagawa. Tapos ang dagal niyang mag-reply. Minsan nga, meron pa yung umaabot ng 1 araw na bago siya mag-reply. I'm sorry to tell you, he's not interested sa'yo. Taking for granted ka lang or maybe kailangan ka lang but he doesn't want you. He just needed you. He or she just needed you but he or she doesn't want you. Kahit na matagal kayo sa relasyon, mabilis ka pa ding mag-reply na maybe 5 minutes man ganon pero hindi na aabot ng 1 araw bago mo ma-replyan yung partner mo. Because kahit na wala yung feelings, alam mo na mahalaga pa din siya sa'yo. Mahal mo pa din. Pinili mo pa din mag-stay. Okay? I hope na nagigets nyo. And last but not the least ay no goal. Walang goal yung relationship nyo. Wala siyang kaplano-plano. Easy-go-lucky. Hindi ko sinasabi na sa early stage ng relationship nyo ay i-pressure mo na siya. I-pressure mo na siya sa mga responsibility ng isang husband or wife. Hindi po. Pero at least meron kang makikita sa kanya na nagpo-pursue siya or nag-i-invest siya or meron siyang intention na mas makilala ka, na mas lumalim ang relationship nyo at nag-i-invest siya para sa future nyo. May direction. Kaysa naman yung easy-go-lucky, okay na, masaya na yung nakikita kayo, kumakain kayo sa labas, nagde-date kayo, hanggang sa ganun na lang yung cycle na wala nang parang patutunguhan. Masaya na siya na may nangyayari sa inyo. And tapos nag-away kayo is that okay lang na naman sa kanya, hindi siya nagpo-pursue, hindi siya nakikipag-ayos sa'yo, kundi ikaw yung palaging nakikipag-ayos. I'm sorry to tell you, he is not or she is not interested with you anymore. Okay? So ngayon, ano ang dapat mong gawin or ano yung i-advise ko sa situation na ganyan? Ganito lang. You know, you cannot force someone na makita ka na isang interesting na tao, na isang may value na tao, kundi magpakatotoo ka lang kung ano ka, kung anong meron ka, and ma-attract yung dapat ma-attract. So you don't need to force someone. Kung nakita mo na taking for granted ka lang, you need to move on na. Okay? Kung lumalayo siya, huminto ka na. Hayaan mo lang siyang lumayo. Kung hindi na siya nagpaparamdam, kung ang tagal niyang tumawag, kung ang tagal niyang magparamdam, hayaan mo siya. Do not question him or her kung anong nangyayari sa kanya. Yun lang ang greatest na may advice ko sa'yo. Like,
hindi mo na tanungin kung bakit hindi siya nagparamdam mo, bakit hindi siya magpapaliwanag kung anong nangyari dahil nagugulahan na ako. Kapag hindi mo yung tinanong sa kanya, siya na mismo mag-o-open sa'yo. So kung hindi niya inopen sa'yo, surely 100.1% that he doesn't even care na meron ka, na nakilala ka, na nag-e-exist ka. Pero if hinayaan mo lang siya at siya na mismong lumapit, nag-pursue at nagpaliwanag, and para sa'yo'y pasok naman, meron naman siyang magandang intention, talagang mararamdaman mo na totoo naman siya at hindi siya nagsisinungaling sa mga paliwanag niya, then sige, pagbigyan mo. Pero kung wala, move on na. Ihanda mo na yung sarili mo, yung mindset mo. Ilagay mo na sa sasakyan na may mga baggage na handang umalis. Handang pupunta sa isang trip para sa destiny na maging masaya. At hindi pa na problema, hindi pa na stress, minsan nade-depress ka na. So, mindset kaibigan, kung nasa situation na na ganyan, i-ready mo na mag-move on. Okay? Alam kong makakaya mo yan, merong mas deserve ng pagmamahal mo at ng attention. So that's it. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless.